Blessed Wednesday po ulit mga kapatid, and welcome po ulit sa ating pong midweek service. Ang ating pong tema this month is the sacred pause, the Sabbath for the rest of us. So pinag-usapan natin the first Wednesday po yung tungkol sa rest na dinesign ng Panginoon. Last week po yung overcoming yung overwork, the Egypt of overwork. At ngayon pong gabi ito pag-usapan po natin the Lord of Sabbath, yung purpose ng ating pag-rest, okay? The Lord of Sabbath. So, babasahin po natin ito in Mark chapter 2, verses 23 to 28. But before anything else, tayo po lahat ay pumikit, tayo po lahat ay dumulog sa ating Panginoon. Salamat po, Father. Magandang gabi po. At sa gabi po na ito, dalangin po namin na kami po ay patuloy mong turuan, God. Patuloy mo po kami, Panginoon, na ilagay, Panginoon, sa kapahingahan mo, O Diyos, kung saan mo kami dinisenyo, Lord God, at sa amin pong pakikinig ng iyong mayamang salita, ang amin pong hiling at dalangin na kami nga po, Panginoon, ay mailapit sa iyo, O Diyos, maging kawangis mo, Lord God, at sa amin pong pag-uusapan, ang katotohanan ng iyong salita, lamang ang amin pong nais, Lord God, na matanggap, ma-receive sa gabi po na ito. Ang pagpapala mo ay sa bawat isa po, Panginoon, at ang katagumpayan ay tanging sa iyo lamang. Kapurihan, kaluwalhatian, sa tanging pangalan mo, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, basahin po natin ang Mark chapter 2, 23 to 28. At pag-usapan natin na ang tunay na Sabat ay hindi lang tungkol sa isang araw ng pagpapahinga, kundi isa tong relasyon sa ating Panginoon, sa Lord, Panginoon ng Sabat. So, actually, may isang article po muna akong nabasa na nagsasabi na yung tao daw sa modern times ay may napakaraming time-saving devices. Maraming technology na nagpapaikli ng mga ginagawa natin. Nagsisave ng time. Pero bagamat ganito, ang tao rin sa modern time po ang may pinakakonting oras. May time-saving devices pero may pinakakonting oras. Meron tayong washing machine, microwave, smartphones, nandiyan yung AI, nandiyan yung online banking, di ba? Yung delivery apps, at kung ano-ano pa. Lahat po ng ito ay ginawa para po mapabilis yung buhay po natin. Pero kung tatanungin po natin ang bawat isa sa atin, o isang ordinaryong Pilipino, halos pare-pareho ang sagot, di ba? Busy pa rin, pagod pa rin, walang oras, at minsan nga hindi na natin maalala kung kailan tayo yung huling beses na nakapag-relax talaga. Parang bumibilis yung mundo pero mas napapagod tayo at nakakalungkot ho. Hindi lang trabaho yung nakakapagod talaga, pati yung expectations, yung utak natin, yung puso natin, no? Sa dami ng ini-expect ng ating damdamin at ang ating isip, napapagod na ang ating kalooban. May mga pagod tayo sa kanya-kanyang mga lugar kung nasaan ho tayo. Pamilya man yan, ministry, school, even in social media, nakakapagod na rin po, totoo lang. And it's also tiring to be always available. Nakakapagod din actually yung success na binibigay ng mundo. Nakakapagod din yung parang lagi kang okay. At minsan may times na may mga tao, may mga kapatiran na napapagod na sa pagiging Kristiyano. May mga tao na akala nila ang Christian life kasi ay puro rules, puro bawal, puro ito yung dapat, mga bagay na nakaka-guilty, no? Puro performance, at kung minsan ang simbahan mismo ang nagiging dahilan kung bakit lalong napapagod yung tao. Pero pagdating natin sa usapin patungkol kay Jesus Christ, may kakaiba pong nangyari. Hindi niya ho dinadagdagan yung pagod ng tao. Instead, tinanggal niya yung mga pasanin na hindi naman talaga pinapapasan sa atin ng Diyos. At ito po yung makikita natin sa Mark chapter 2 na ating pong text sa gabi po na ito. Hindi ito simpleng usapan tungkol sa Sabat lang. Ito po ay banggaan ng dalawang pananaw. Religion versus relationship. Performance versus grace. Legalism versus life. Because religion that time, kahit naman sa panahon ngayon, ang religion ay set or system of belief and activities or mga gawain sa ating pinaniniwalaan. So maraming uri ng relihiyon. And sometimes, religion can suffocate us, mga kapatid. So babasahin po natin Mark chapter 2 verses 23 to 28 in NIV. Sabi po doon, one Sabbath, Jesus was going through the grain fields. And as his disciples walked along, they began to pick some heads of grain. The Pharisees said to him, "Look, why are they doing what is unlawful on the Sabbath?"
He answered, "Have you never read what David did when he and his companions were hungry and in need? In the days of Abiathar the high priest, he entered the house of God and ate the consecrated bread, which is lawful only for priests to eat, and he also gave some to his companions. Then he said to them, the Sabbath was made for man, not man for the Sabbath. So the Son of Man is Lord even of the Sabbath." So anong context na itong binasa natin? Ang Gospel of Mark po ay sinulat para ipakita si Jesus bilang makapangyarihang anak ng Diyos. Sa first 2 chapters pa lamang po ng book na ito, sunod-sunod na yung conflict ni Jesus sa mga religious leaders. Mayroong healing, may forgiveness, mayroong food trip kasama yung mga sinners, may usapin ng fasting. At dito po sa chapter na ito, usapin tungkol sa Sabat. At para po sa mga Hudyo, ang Sabat po ang isa sa pinakamahalagang tanda ng covenant nila kay Yahweh. Binigay po sa kanila to sa Exodus 20 bilang bahagi na ng 10 Commandments. Hindi po ito simpleng day off lang. Ito po ay araw ng pagsamba, pagpapahinga, at pagtitiwala po sa Diyos. Pero pagdating ng panahon ng Panginoong Hesus, dinagdagan po ito ng mga rabbis ng napakaraming detalye. So, instead na yung simpleng kapahingahan sa Diyos, dinagdagan ito ng mga ng mga panahon nila ng mga rabbis, mga religious leaders. Mahigit na 600 na batas po ang kailangan na po nilang sundin. Napakarami po. Sa libro po ng Mishnah, hindi po ito parte ng scripture or ng Old Testament, pero ito po ay set of rules na isinulat ng mga Hudyo. Sa libro po ng Mishnah, mayroong 39 categories ng ipinagbabawal po na trabaho. Kahit nga po yung mga simpleng pagpitas ng butil o grain, pwede pong ituring na pag-aani or trabaho. Yung simpleng pagkuskus ng butil sa kamay, paggaganon ng butil, ay pwede na pong ituring na paggigiik o pagtatrabaho. Kaya po para sa mga Pariseyo, ang ginagawa ng mga disciples ay paglabag. Kumuha lang naman sila ng butil, sinita na po sila. Pero para kay Jesus, meron pong mas malalim po na usapin dito. The big idea here is that Sabbath ay hindi po ibinigay para kontrolin ng tao. Ibinigay ito upang palayain yung tao at bigyan ng kapahingahan. At si Jesus lamang po ang makakapagturo ng totoong kapahingahan sa atin. Dahil maganda yung Sabbath, pero ginawa itong batas lang, tinignan ito na bilang batas lang talaga ng mga religious leaders on their time. So ano po yung dapat nating makita dito? Ano yung purpose ng rest na sinasabi ng Lord of Rest? Una, religion complicates rest, while Jesus makes it life-giving. In verse 23 to 24, sabi po doon, one Sabbath, Jesus was going through the grain fields. Naglalakad siya sa grain fields, and his disciples walk along. And they began to pick some heads of grain. So kumuha lang sila ng mga palay, maliliit lang. And the Pharisees said to him, "Look, why are they doing what is unlawful on the Sabbath?" Kung papansinin po natin, hindi nila kinamusta yung disciple, hindi naman lang nila tinanong kung bakit sila pumitas, kung nagugutom ba sila, kaya sila gumawa nun. Hindi nila po nakita yung pangangailangan ng mga tao na ito. Instead, ang nakita po ng mga Pharisees, paglabag. According po sa Deuteronomy 23:25, kung babasahin po ninyo yan, pwede po kasing pumitas ng butil ang isang taong naglalakad sa bukid. Basta hindi po siya gumagamit ng karet at hindi niya talaga pinuputol yun, inaani yun. Hindi ho yung maituturing na pagnanakaw. Pinapayagan po ito ng Diyos at ng kanyang batas. Ang problema, hindi yung law. Ang problema po, yung interpretation ng mga Pharisees doon sa batas na yon. Ang kanilang religion ay naging sobrang legalistic. Okay lang naman ang religion. Okay lang naman yan. Ang problema, yung sistema nila ay sobrang naging legalistic na po. Mas mahalaga na yung rules kaysa doon sa pangangailangan po ng tao. Hindi naman po sinasabi ng Bible na nag-asala yung disciples nung ginawa nila yun . Yung accusation ay nagmula sa tradisyon ng mga Pariseyo. At napakahalagang distinction po nito. Minsan ang nagpapahirap sa tao hindi naman yung word of God, kundi yung dinadagdag nating mga tao doon sa salita ng Diyos. In Galatians chapter 5 verse 1, ang sabi dito, "It is for freedom that Christ has set us free." In Colossians 2:16-17, "Therefore do not let
anyone judge you by what you eat or drink, or with regard to a religious festival, a new moon celebration, or a Sabbath day. These are shadow of things that were to come. The reality, however, is found in Christ. Pinapaliwanag po ni Apostle Pablo na yung Sabat po ay tumuturo sa Panginoong Hesus. Hindi po dati ito nagpapahirap sa atin. Ang tanging nilalaman ng Sabat at ng lahat ng kautusan is Jesus Christ. Ang tanging tinuturo, even should be the Christian religion should be Christ. So, tignan natin, no? Of course, may mga magulang na sobrang protective. No? Yung mga anak nila, bawal kang madumihan, bawal ka tumakbo, bawal mo akyatin yan, bawal lahat. So, ang tendency sa bata, may times na pwede siya lumalaki sa takot at hindi naman siya nag-grow talaga. And there are times po na ang religion nagiging ganito. Puro bawal na lang, pero walang nabibuild na relationship. May mga times, madalas, mas mabigat pa nga yung expectation nating mga tao kaysa sa pinapagawa ng Panginoong Hesus. May mga taong umaalis sa church, nakakalungkot. Hindi naman dahil kay Jesus, pero dahil sa bigat ng pinapasan because of the legalism that is happening. May nagsabi nga no, na may narigang kwento na parang mas gusto na ng tao sa trabaho niya kaysa sa church. Nakakalungkot po yun. Mas gusto na ng tao, ng Christian doon sa school kaysa sa church. Nakakalungkot po yun. Kung ang church na yung nagiging burden, kung church na yung nagiging pasanin, at hindi na church ang nagiging kagaanan, may mali na po doon. Religion says, do more, gawin mo to. Pero ang sabi ng Panginoon, come to me, lapit ka sa akin. Because the true religion na binuo ng Panginoong Hesus ay isang sistema na maglalapit sa atin sa Kanya, na nag-iimbita sa atin sa Kanya. Kung mali po yung pananaw ng mga Pharisees, ano ba yung tamang pananaw ng Panginoong Hesus patungkol po sa Sabat? Kasi mali na yung pananaw nila. So, let's see kung ano po yung pananaw ng Panginoong Hesus. The Sabbath was made for human flourishing and not for human bondage. In verses 25 to 27, sinita na sila, no? So, ang sabi ng Panginoong Hesus sa mga Pariseyo, have you never read what David did when he and his companions were hungry and in need? In the days of Abiathar the high priest, he entered the house of God and ate the consecrated bread, which is lawful only for priests to eat, and he also gave some to his companions. Then he said to them, the Sabbath was made for man, not man for the Sabbath. So nung time na sinita po sila, immediately binanggit ng Panginoong Hesus si David. So bakit si David? Kasi po, well-respected po si David ng lahat ng Israelita. So, ang story po ito, mababasa natin sa 1 Samuel verse 21. So, tumakas po si David kay Saul. At dahil doon, gutom na gutom po si David. Kasama niya ang kanyang mga tauhan. Humingi sila ng tinapay doon sa temple. Pero ang available lang po na tinapay doon is yung consecrated bread. Normally, yung tinapay po na yan, para lang po yun sa mga priest. Pero binigay ng mga priest yun kila David. The question is why? Nasa batas yun. Binigay yun ng mga priests because of human need. And they understand na ang pangangailangan ng tao ay mahalaga. It matters. Hindi binabaliwala yung holiness po dito, mga kapatid. Pero pinapakita nito yung puso ng Diyos. At ang puso ng Diyos ay mercy, habag. That's why in Hosea chapter 6 verse 6, sabi doon ng Panginoon, for I desire mercy, not sacrifice. At kinote po ito ng 2 beses ng Panginoong Hesus in Matthew chapter 9 verse 12 at saka sa Matthew chapter 12 verse 7. Hindi po aksidente yun. Ito po kasi yung puso talaga ng Diyos. And that's why in verse 27, ang sabi niyang Panginoon doon, the Sabbath was made for man. At napakalalim po nito mga kapatid. Hindi sinabi ni Jesus na man was made for the Sabbath. Baliktad po, ang Sabat po ay regalo, hindi kulungan. Ang Sabat po, bagamat ito ay inutos ng Panginoon, hindi ito law na dapat magkulong at magpahirap sa atin. But it is a blessing, hindi burden. Siya po ay regalo at hindi po prison. Ang napakaganda po nito, may connection po ito sa Genesis chapter 2. Yung Sabbath po na ibinigay at ginawa ng Panginoon ay nauna pa sa kautusan. Ibig sabihin, hindi lang ito Jewish law. Ito po ay prinsipyo ng kabuang creation.
God created rest. He created rhythm. When we say rhythm, ito ay pattern ng buhay. So merong pattern na ginawa si Lord. You work, you rest, you work, and you rest. Hindi work, work, work. Tapos mag-collapse ka na lang. Ang pahinga po ay ginawa ng Panginoon, hindi ito katamaran. Hindi rin ito reward pagkatapos mong ubusin yung sarili mo. Rest is stewardship, mga kapatid. It is a gift na pinagkatiwala ho sa atin ng Panginoon. At ito po ay inuutos niya sa atin na gawin natin, alalahanin natin, at tayo po ay pinagkatiwalaan with this precious gift. Kapag hindi ka ho natutong magpahinga at lalong-lalong hindi mo ipinhinga yung sarili mo sa presensya ng Panginoon, hindi mo nilaan ang sarili mo, ang araw, ang oras mo sa Panginoon, unti-unti mong sinisira ang bagay na pinagkatiwala sa iyo ng Diyos. And that's why Sabbath is important. That time with God, that time in His presence. Na pag hindi po natin nagawa ito o hindi natin ho ito binigyan ng halaga, sinisira ho natin yung napakagandang bagay, sinasayang natin yung pinagkatiwala ng Diyos sa atin. Kasama ang katawan, ang isipan, ang emosyon, even all of the people around us, our soul and our spirit. Lahat po yan ay pinagkatiwala ng Panginoon sa atin na ipahinga sa Kanyang presensya. Rest is not laziness. Rest is obedience to God's design. Pero hindi ito nagtatapos po yung usapan. Mas lumalim pa nga po yung sinabi ng Panginoong Hesus. Because our third point, Jesus is the Lord of the Sabbath. In Mark 2:28, so the Son of Man is Lord even of the Sabbath. Ito po yung pinaka-climax nito. Ito yung pinakamatindi dito. Hindi lang niya pinaliwanag na yung Sabbath ay nagpapaganda ng buhay, nagpapalago, nagpapa-flourish, pero pinaliwanag niya na ang Sabbath ay siya mismo. Inangking niya mismo yung authority na kalakip ng Sabbath. Sinasabi ng mga Pariseyo, may authority sila, mahalaga yung Sabbath. Law ito, salita ng Diyos. Sabi ni Lord, okay, ako ang may authority sa Sabbath. Ako mismo yung Sabbath. At ang sabi niya dito, I am the Son of Man. Okay? Nire-reference ito sa Daniel chapter 7, tong Son of Man. At kung babasahin natin, Daniel 7:13, in my vision at night I look, and there before me was one like a son of man, coming with the clouds of heaven. He approached the Ancient of Days and was led into His presence. He was given authority, glory, and sovereign power. All nations and peoples of every language worshipped Him. His dominion is an everlasting dominion that will not pass away, and His kingdom is one that will never be destroyed. The Son of Man receives eternal dominion. Ito po ay isang messianic title. Hindi lang po isang simpleng pagtawag. At dinideklara ng Panginoong Hesus na siya po yung merong divine authority. He is declaring His divine authority over all. Especially sa batas o sa kautusan o regalo ng Sabbath. Ginagamit kasi ng mga Pharisees yung Sabbath para pahirapan yung tao. Pero sabi ni Lord, hindi, ako ang may-ari ng Sabbath. Ako yung Sabbath. Jesus is the Lord of the Sabbath. Kung ang Diyos ang nagbigay ng kapahingahan at si Jesus daw yung Panginoon nito, anong ibig sabihin? Kiniklaim po ng Panginoon yung equality niya sa Diyos. Ito po yung dahilan kung bakit lalong nagalit po yung mga Pariseyo. Hindi inalis ng Panginoon yung Sabbath. Hindi niya inabolish. Instead, tinupad niya ang tunay nitong kahulugan. Because ang Sabbath po ay hindi isang destination. Isa lamang po itong signpost. Isa lamang po itong sign. Parang sa kalsada, no? Isa lamang po itong sign billboard. At ang sign po na ito ay tumuturo sa Panginoong Hesus. That's why in Hebrews 4, there remains a Sabbath rest for the people of God. Pinapaliwanag po ng writer ng Hebrews na the ultimate rest is entering God's rest through Jesus Christ. Ang natatanging kapahingahan na magbigay kapahingahan sa ating mga tao ang makapasok sa kapahingahan ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. John chapter 5 verse 17, my Father is always at His work to this very day, and I too am working. Ang trabaho ng ating Diyos na magligtas ay hindi ho natatapos. At ang Panginoon din po ay tumatrabaho para bigyan tayo ng kapahingahan sa pamamagitan po niya.
Kapag po nagpupunta kayo, bumibiyahe kayo, especially sa Baguio, no? Habang pong pagbumiyahe kayo sa T-Plex, meron pong sign doon nakalagay, Baguio, 80 kilometers. Hindi mo naman gugustuhin bababa ka dun sa kalsada, sa T-Plex, tapos yayakapin mo yung signboard eh. Hindi ka rin naman titira dun sa signboard. Why? Susundin mo lang kung saan yung tinuturo ng signboard. Kung ano yung senyalis na tinuturo, sinasabi ng signboard. It only points us somewhere. At ganoon din po yung Sabbath. Tinuturo po tayo nito sa Panginoong Hesus. He is pointing us to Christ. Siya yung kapahingahan. You want rest? You want Sabbath? Gusto mo nang ma-recharge ka? Gusto mo ng kalakasang kapahingahan sa lahat ng kapaguran? Si Jesus daw ang kasagutan. Maraming tao ang marunong magbakasyon pero hindi marunong magpahinga. Bakit po? Kasi ang tunay po na pagod ay hindi physical. It is soul deep. May mga tao na nasa beach pero na-stress. May mga tao sa resort pero anxious. May mga tao po na nag-live pero hindi rin mapanatag ang loob. Bakit po? Because only Jesus gives rest to the soul. You don't simply need a day off. You need the Lord of every day. Ang problema po natin, hindi lang overwork. Ang problema ng tao, kasalanan. Guilt, fear, performance. At ang lahat po ng ito ay dinadala natin araw-araw. Pero sa krus, ang Panginoong Hesus, hindi lang po siya nagpahinga. Tinanggap din po niya ang bigat ng ating kasalanan. Naranasan niya ang abandonment upang tayo ay makaranas ng kapayapaan. 3 araw pagkatapos, bumangon siya muli. At ngayon, inaanyayahan niya tayo na mabuhay po sa kanyang kapahingahan. So what can we do about these things? Na nakita natin that Jesus is the rest, the ultimate rest. Jesus is the Lord of the rest. Siya ang pwede nating hingan ng kapahingahan dahil siya yung kapahingahan at siya ang nagmamay-ari sa kapahingahan. Number 1, build rhythms instead of escapes. Okay yung bakasyon. Pero kung ang pahinga mo lang talaga, ang panahon mo sa Panginoon once a year, kapatid, hindi po rhythm yun. Kailangan natin ng weekly rhythm. Every week na meron tayong panahon to rest, especially in God's presence. We need daily rhythm or moment by moment dependence on God. Number 2, guard your soul from performance Christianity. Hindi ka minahal ng Diyos dahil productive ka. Hindi ka tinanggap ng Diyos dahil marami kang ministry. Hindi ka saved dahil busy ka. Biyaya, kapatid. Biyaya. Mauna tayo sa biyaya at sumunod na lang yung paglilingkod natin. It's not about our performance. It's about what Christ did on the cross. Number 3, again, learn to say no. Hindi lahat ng opportunity, assignment. Kahit ang Panginoong Hesus, hindi pinagalingan lahat. Hindi niya naman pinuntahan lahat. Hindi niya naman sinagot ang lahat. Patungkol si Jesus, marunong magsabi ng not now. Pwede ka rin magsabi nun. Number 4, spend Sabbath with God before spending it on entertainment. Hindi masama po ang recreation. Hindi masama ang mag-enjoy. Pero ang tunay na rest ay nagsisimula sa worship. Kapag nauuna natin ang Diyos, mas nagiging makahulugan at makabuluhan ho ang pagpapahinga natin. And if we are resting, our physical, our mental, our emotional, always think that it is God's gift for you. Think about God when you rest, kapatid. Number 5, rest with people, not only from people. May mga tao, lalo introverts, lumalayo sa mga tao. Pero we also need to rest with people. Magpahinga kasama ang bayan ng Diyos. Ang Sabat po ay communal. We commune, may communion. Kumain kasama yung pamilya, kasama mga kaibigan, magkwentuhan, magdasal ng sama-sama, magpamasyal ng sama-sama, makinig ng sama-sama. Minsan kailangan natin ay hindi bagong gadget, kundi bagong moments sa mga mahal natin sa buhay. To end this, ang mundo po ay parang treadmill. Alam mo yung treadmill, tumatakbo na lang, parang exercise, di ba? Takbo ng takbo. At parang may nahabol pero wala naman nararating. At sa buhay natin, parang ganun tayo. We are always pursuing achievements, promotion, followers, success, more and more and more. Pero walang finish line. Napapagod lang. Kapag ang identity natin ay nakatali po
sa ano yung magagawa natin, hindi tayo kailanman makakapagpahinga. Pero pag ang identity natin ay nakatali sa kung ano yung ginawa ng Panginoong Hesus, makakagawa po tayo ng merong kapayapaan, nang wala tayong hinahabol. Makakapaglingkod tayo ng walang burnout. Makakapagbigay tayo ng hindi tayo nauubos. Makakapagpahinga ho tayo ng walang guilt. Hindi dahil wala na tayong ginagawa, kundi alam natin kung sino yung ating Panginoon. Na hindi tayo niligtas si Jesus para maging alipin ng trabaho, alipin ng paggawa. Hindi niya tayo niligtas para maging alipin even ng religion, ng sistema. Niligtas po tayo ng Panginoon upang mabuhay sa Kanyang biyaya, sa Kanyang presensya, at sa Kanyang kapahingahan. And so mga kapatid, again, the Sabbath is not about escaping work. It is about enjoying God. It's not the absence of activity. It is in the presence of Christ. Yung legalism, tutuyuin niya ng ating kaluluwa. Pero ang kapahingahan sa presensya ng Panginoon ang siya magre-restore nito. The goal natin ay hindi lang basta isang araw na walang trabaho, no. Pero ang mabuhay sa bawat araw na nabubuhay tayo sa Panginoon ng kapahingahan. Hindi mo kailangan ng bakasyon. Ang kailangan mo, Savior, kapatid. And so, kung may tutunan ka ngayon, and I hope na pagpala ka sa pinag-usapan natin, iniimbitahan kita ngayon na mag-pray. Let's pray. Father, we thank you, God, for this evening, Panginoon. Salamat po. Ikaw ang Diyos, ang nagmamay-ari ng kapahingahan. At every time we rest, God, inaalala namin ang kabutihan mo po sa aming mga buhay. Tunay ka po, Panginoon, tapat sa amin. Ang aming pong hiling at dalangin, God, na ang aming po mga ginagawa, especially in the church, system, Lord God, the things, Lord God, ministries, ay hindi po, Panginoon, namin gawin, Lord God, para ho mag-earn ng kahit na ano. Bagkus gawin namin ito, Panginoon, dahil mahal ka namin. Hindi namin ito gawin as a burden, gawin namin ito, Panginoon, dahil kilala namin, Lord, na Ikaw ang Diyos ng kapahingahan, of God. Hindi ko kami matulad sa mga Pharisees that becomes very legalistic, Lord God, in everything, Lord God, that we do. Instead, Lord God, maging katulad ka po namin na nauunawaan namin, Lord God, na ang tanging gusto mo sa amin ay kahabagan, mercy, Panginoon. And so, Lord God, this evening, I pray, Lord, ang mga kapatiran, Lord God, ang bawat isa, Lord God, na napapagal sa kalang isipan, sa kalang puso. Pagpahingahin mo po sa iyong presensya, muli mo ipaalala na tanging sa iyong matatagpuan, Lord God, ang kapayapaan, O Diyos. Sa gabi na ito, Lord God, sa aming pagpapahinga, sa aming pagtulog, dalangin po namin ang iyong pong masaganang biyaya, ang iyong kahabagan, at ang iyong pong pag-iingat sa amin. Sampu ng aming mga mahal sa buhay. Muli, pinupuri ka po namin. Sa salamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Yun, mga kapatid, salamat po for joining us this evening. So, next week we're going to talk about a story about mas malalim, depression. Pero bago po yun, this coming Friday, let's have prayer works, no? Sa darating po na Sabado, praise and worship practice. Atin po kayo Sabado, and of course, Sunday service. Let's all celebrate. At bantayan nyo po, tignan nyo po yung ating mga posters sa ating mga promotions, sa ating pong mga events darating, yung ating 24 hours prayer explosion, yung ating worship night na gaganapin po natin sa August. At magkakaroon po tayo ng youth event by October. And yun, so sama-sama po tayo. At bagamat ginagawa natin lahat ng ito, manatili po tayong magpahinga sa presensya ng Panginoon. So once again, God bless you all. Good night po.